Hello guys, magandang araw and thank God sa blessings na aming nare-receive sa araw-araw sa magandang buhay sa healthy pangangatawan. And welcome po muli sa panibagong yugto ng aming buhay for today's video guys. Samahan niyo po muna kami. Kasama ko po ngayon na nandito sa labas ngayon na nagpapahangin ang nag-iisang yayam at bulinggit namin dito sa bahay guys. At syempre, yan lang ang nag-iisang nagpapasaya dito sa amin sa loob ng bahay. Kauwi ko lang din po galing ng opisina. Sakto naman guys na itong si nanay at si yayam ipababa rin dito sa labas ng bahay dahil nga humahapon na kailangan na nilang magpahangin dahil maghapon sila na nasa loob ng bahay. Ganyan lang po yung aming daily routine. Yan. At dahil nga po guys, dito tayo sa opisina, medyo sumasama nga po yung aking pakiramdam. Sabi ko nga po sa aking kasama, parang sumasakit yung aking batok guys. Kaya ayan, nagtayo muna ako saglit at naglalakad-lakad, in-exercise ko yung aking ulo. Sabi nila baka high blood daw po at kailangan kong magpa-BP. Pero ayan nga guys, hindi pa rin po ako bumababa. Pinakikiramdaman ko nga po yung aking sarili kung makakayanan kong bumaba. At ayan na nga po, medyo bumababa na rin po yung araw. At yan na nga guys, nakapag-decide na rin ako na umuwi na para doon na sa bahay makapagpahinga. Pero bago nga po pala ako umuwi, dumaan na rin po ako dito sa bilihan ng merienda. Although meron pa rin po doon sa bahay na pwedeng mangangat-ngat sila nanay or makain ng merienda, ibibilihan natin sila guys ng bagong gawang tinapay. So dito lang po kami lagi bumibili dahil masarap po yung kanilang luto. At guys, dumaan na rin po ako dahil katabi lang nito yung tindahan ng mga itlog dahil paborito po ito ni Yayam every morning. Hindi po talaga yan siya nawawalan ng piniritong itlog dahil habang nanonood po siya, ipanay pulot-pulot, parang ginagawa niya guys, itinapay. Dahil nga po masarap ang lasa. At ayan nga guys, kumuha lang po ako dito ng ilan-ilan lang dahil po pag kumuha ako ng marami, baka mabulok lang dahil halos si Yayam lang din po ang kumakain yan. At minsan lang din po ako mag-almusal at si nanay nag-aalmusal ng 10 o'clock. So ayan guys, after nga po niyan, dumaan na rin po pala ako dito sa bilihan ng mga pangsahog natin, yan mga sibuyas, bawang, kasi madalas guys, iyan yung mga nauubusan doon sa amin at mahirap bilihin. Gawa ng iilan-ilan lang po yung mga tindahan na malapit po dito sa amin. Kaya ayan guys, pagka lumalabas kami or papauwi kami, yan bumibili po talaga ako kaagad na kahit na pailan-ilan, wag lang kaming maubusan ng gagamitin dito sa bahay. Kasi nga po pagka naghanap pa kami, malayo po talaga at mapapagod si nanay. At yan nga guys, dito na po ako sa bahay ngayon. Medyo natagalan nga po ako, nagantay ako dito sa gate dahil itong si nanay at si Yayam, busy po siguro kaya natagalan sila mag-open ng gate guys. Anyway, nandito na rin po ako sa bahay ngayon at itong Yayam namin, tamang panood-panood na ng TV dahil wala na rin po silang gagawin hapon na yan guys, noong mga time na yan at may plano na naman silang bumaba. So ayan na nga guys, habang nanonood nga po sila ng TV, mayroon po tayong biglang dumating. So dahil nga po ilang buwan na nating inaantay ito guys, siguro 3 months na from August, September, October, November. So magdi-December na guys. Salamat po. At dumating na rin yung order ni Big Boss guys. Matagal nyo na pong order yan. So sa wakas, dumating na rin. Alam nyo naman pagka ganyan mga order guys, yan po yung mga pasadya. So ayan, alam nyo po ba kung anong tawag dyan guys? Alam nyo na yan. So ayan na nga po, hinatid na. Kaya lang, pagdating nga po pala dito, meron lang po tayong konting pinadagdag. At yan na nga po, inupuan na nga po pala ni nanay. Abay, talaga namang nagpa-experience muna sila guys ng upo dito sa ating bagong counter table. So sabi nga po ni Big Boss, gagamitin niya po ito guys, pamparelax pagka every time na gusto niyang uminom. Abay, talaga namang napakasosyal. At yan nga guys, yung sabi ko nga po na pinadagdagan ko kasi ito yung drawer niya, nakalimutan po pala ang lagyan ng lock. So buti na nga lang po ito, may gamit po siyang dala. So pagdating po dito sa bahay, dito niya na ginawa ng lock. Ito yung drawer na nandito ngayon sa ating counter table. Abay, talaga naman. Pero sa totoo lang guys, halos lahat dito, yung mga furniture natin sa bahay, sa kanya rin po ako nag-order. So, meaning, subok na po yung kanyang yung serbisyo niya sa atin. Kaya guys, paulit-ulit po tayong nag-order sa kanya. So, ayan na nga po. Although, medyo natagalan lang ito guys ng ilang buwan, pero ayan na nga po, maganda po siya. Kaya kung gusto niyong mag-order guys, order na kayo. At yan nga po, abay, yung aming little boy ay tuwang-tuwa dahil nga po kakaiba na naman ito sa kanyang paningin. At syempre guys, si nanay palagi rin nakasupport yan sa kanya. Kailangan maingatan baka mahulog. Ang kakulitan ng little boy na to ay hindi na mapigilan guys. Kaya kailangan itong si nanay talagang laging nakabantay sa kanya. Nagkukwento nga si nanay guys na naglaba raw po sila kanina. Dalawa raw po sila, abay, nagtulungan. Sabi ko nga po kay nanay, buti hindi sinipon. At alam nyo naman pagka yung mga bata po, di ba, konting babad lang sa tubig, minsan sinisipon, inuubo yan, ganyan. Pero mabuti naman guys, wala naman po. So, nag-usap na nga po kami ni nanay kung saan namin pwedeng ilagay dahil nga po itong si Big Boss guys, wala po dito ngayon na nandun sa work niya. Kaya, nag-iisip kami, it's either ba dito sa kubo or doon sa kabilang side. Pero ito nga po si nanay, nagwalis-walis na dito. Abay, parang may plano talagang dito na sa kubo nga. So, ayan guys, sinimulan na nga po ni nanay na linisin. Medyo masikip nga po kaya tinanggal namin yung table kanina na nandito. At habang si nanay nagwawalis-walis dyan, itong si Yayam nagbibisi-bisihan din at ginagaya niya po ito yung ating gumagawa ng mga furniture.
freezer. So, ayan na nga guys, linis na, pwede nang ilagay. Dahil nga po walang magbubuhat guys, walang iba, kundi kaming tatlo ang magbubuhat nito dahil wala po dito yung mga kasama niya na naiwan po doon sa kanilang shop. So, kami na nga lang po dahil naman mga strong din naman kami guys. Ayan, dahil bubuhatin na nga po namin, inurong muna namin ito si Yayang baka mamaya masagasaan. Masagasaan ng isang malaking lamesa na ito. So, ayan nga guys, nag-usap-usap na kaming tatlo kung saan banda dyan yung aming hahawakan habang itong si Yayang ipanay din ang pagitna guys. Tingnan nyo nga po, meron pang hawak ng attache case. Akala mo naman, i-attorney, yung pala i-attorney no case. Ayan, nagbilag pa nga dyan ang kanyang attache case guys. Tingnan nyo nga po. At itong si nanay, panay din ang silip sa kanya guys. Baka mamaya masugatan or matusok. Ganyan lang po talaga. Kailangan ilaging bantayan. So, ito na nga po. Bubuhatin na namin at ilalagay na namin dito sa kubo dahil nga po humahapon na. Itong si nanay guys. So, panay pa rin ang kwento. Kaya natatawa na nga lang po kami dyan. At talagang binalik pa ulit dito sa taas. At after nga po, ayan na. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano namin to binuhat na tatlo dahil nga po medyo mabigat yung kahoy guys. So ayan na, 'di ba? Ang ganda. Talagang nakakatuwa siyang tignan guys pagka ganito. At yung dito ka lang mamahinga, 'di ba? Ang ganda. At si nanay nga po, panay pa ang smile diyan. Abay, ang laki ng smile ni nanay. Talagang tuwang-tuwa na naman ito si Big Boss guys kasi nga po dumating na yung kanyang pinakaaantay na order. And after nga po, sinimulan na naming maglinis-linis dahil naghahapon na. Habang itong si nanay po pala, siya ang namumunpo ng mga damit dito at kami ni Yaya, parang supervisor lang ang datingan. Hindi rin po kasi namin pwedeng ibaba itong bulinggit na ito dito kasi medyo mabato po siya at matutulis yung mga bato guys. Kaya binuhat ko na lang para hindi siya umiyak at tamang sunod-sunod lang kami kay nanay. Alam nyo naman, pagka ganito gusto niya, lagi niya kaming nakikita ni nanay. At ayan nga po, nung medyo gumagabi na guys, ayan ganyan, tamang antok lang kaming dalawa at yan nanonood po yan siya ng TV dyan. Pero sabi ko parang wala naman itong balak na matulog guys. Dahil nga po tingnan nyo, parang alive na alive pa rin siya. Pero matutulog lang yan siya guys pagka pinatay na namin yung ilaw at yung TV kasi nabubuhayan lang yan siya guys pagka palagi may palabas na nakikita. Kaya ganyan. Kaya pinagbigyan ko po muna at tamang paantok-antok din kasi ito siya guys sa isang araw, sa buong maghapon, isang beses lang po yan siya natutulog. Pagka morning lang, siguro mga bandang 10 to 11, minsan nagigising po yan siya ng 2 o'clock. Kaya talagang ganyan yan siya kakulit at talagang napaka-hyper guys, super ang lakas. Super ang lakas sa kakulitan. Kaya pagdating ng gabi, medyo maaga na po kaming natutulog. Mga bandang mga minsan 8 o'clock, 8 to 9, ganyan. Pero pagka sabi ko nga po sa inyo, may TV, talagang alive na alive yan siya. Na kahit na inaantok na, pinipilit niya pa rin yung kanyang sarili na maglaro. Pero guys, yun nga lang ang kapalit, pagka morning, inauuna po yan siyang gumigising. So pag nagising na siya guys, kailangan babangon ka na rin. Pagka hindi ka nagbangon, hihilain niya yung ulo patayo. Naku po, mapipilitan ka. So paano ba yan guys? Napapahaba na yata yung aking kwento. At kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Salamat po.